Secretary at AFP Chief Angelo Reyes nagpadala raw ng emisaryo kay Senador Antonio Trillanes bago tumistigo sa Senado. Matataas na opisyal ng gobyerno, sabit nga ba sa anomalya? He admits na may mga transaksyon daw na galing sa taas na dumadaan sa kanya pero wala daw siyang kinukuha doon. Pagkakasangkot ni Reyes sa umaray pabaon system para kitputas lang para maisalba ang issue ng plea bargain. Trillanes, binanatan ng kaklase ni Reyes. Naulilang pamilya ni Reyes posible raw panagutin sa mga ibinabatong akusasyon sa dating general. Sabi ni Senador Miriam Santiago, pamilya Reyes, itutuloy naman ang demanda laban kay Senador Estrada at Rabusa. Sa Action Metro, 2 preso sa NBI nilagari ang selda para makatakas. Isa sa mga umeskapo, suspect sa pagkidnap sa mga Indian national. Mga OFW sa Taiwan nanganganib dahil sa pag-deport ng Pilipinas sa mga Taiwanese sa China. Sa Showbiz Action, romantic miniseries na Love Crazy magsisimula na ngayong linggo. At R&B princess na si Kyla, ikakasal na nga ba sa basketballistang boyfriend na si Rich Alvarez? Sa Makata Super Video, mala Super Bowl na paglalaro ng football ng mga asong cool na cool. At dating boyfriend ni Barbie na si Ken, panliligaw, uulitin. Pilipinas, magandang gabi. Ngayong ika-9 ng Pebrero. Ang maaksyong balita. I would be willing to face any forum to answer all the charges, and I'll meet this problem squarely. Kinontak daw. Kinontak daw ni dating AFP Chief at Secretary Angelo Reyes si Senador Antonio Trillanes sa pamamagitan ng isang sulat bago pa sumalang sa Senado ang dating general. Sabi ni Reyes, hindi raw siya nakinabang sa anomalya. Pero bukod sa pagbubulgar na may mabibigat na taong sabit sa issue, hindi tinukoy ni Reyes kung sino-sino raw ang nakinabang. Narito ang report. Sa isang ambush interview, may bagong pinakawalan si Senador Trillanes laban kay dating Pangulong Arroyo sa lumalalim na investigasyon sa AFP. Galing sa taas. Kung Secretary of National Defense siya, the only place to go is Malacanang. Kwento ni Trillanes, isang linggo bago humarap sa investigasyon sa Senado, nagpadala raw ng emisaryo si dating Defense Secretary at AFP Chief of Staff General Angelo Reyes sa kanyang tanggapan. Sa sulat ni Reyes kay Trillanes na ipinadaan sa mista ng Senador, inamin ni Reyes ang mga maanumalyang transaksyon sa AFP, pero iginit ng dating general hindi siya nakinabang. May mas matataas daw na opisyal ng gobyerno na nasa likod nito. He admits na may mga transaksyon daw na galing sa taas na dumadaan sa kanya pero wala daw siyang kinukuha doon. Ayon sa senador, sinubukan niyang kumbinsihin si Reyes na ikanta ang kanyang nalalaman, subalit nanindigan ng emisaryo, hinding-hindi umano ikakanta ni Reyes ang mga malalaking tao na nasa likod ng kontrobersiya. I was hoping he would do, pero sabi nga ng emisaryo, hindi daw niya kakantahin. Hindi daw siya kakanta. That was his choice. Paniwala naman ni Trillanes, may ilang grupo ang gumagamit sa pagkamatay ni Reyes para banatan ng Senado at malihis ang direksyon ng kanilang investigasyon. Nanindigan din ang senador na tuloy-tuloy ang kanilang gagawing pagbuklat ng anomalya sa AFP, bagamat nakikiramay sila sa biglaang pagkawala ni Reyes. They're using the death of General Reyes na parang to swing the sympathy of the public against the Senate. It's not gonna happen. Bilang paggalang sa pagkamatay ni Reyes, pansamantalang tigil muna ang Senado sa kanilang investigasyon.
Itinanggi naman ng senador ang paratang ng malapit na kaibigan at mista ni Reyes na si retired Commodore Rex Robles na sinetap nila si Reyes sa kanilang pagdinig sa Senado. Mariinding itinanggi ni Trillanes ang patutsada ni Robles na isa siyang political prostitute dahil sa pagpapagamit umano para gipitin si Reyes. I categorically deny that. And alam nyo, ako iniintindi ko ito si Commodore Rex Robles, ano? Dahil very close friend niya si General Reyes. Kung akala daw ng ilan na bitbit na ni Secretary Angelo Reyes sa kanyang libingan ang sikreto ng mga anomalya sa loob ng AFP, paniwala ni Senador Antonio Trillanes, marami pa rin ang pwedeng makapagsabi o magsalita tulad na lamang ni General Garcia na makapagtuturo kung sino talaga ang nasa likod o utak ng lahat ng ito. Erwin Tulfo, News 5. Fall guy, yan ang nakikitang dahilan ng kaibigan ni General Reyes kung bakit nadawit si Reyes sa isyu ng anomalya sa AFP. Kailangan raw kasing pagtakpan na ang isang mas malaking isyu ng palyadong plea bargain agreement kay retired AFP Controller Carlos Garcia. Kung bakit, ikwento mo, Ina Zara. Hanggang sa huli tila sinalag pa raw ni Angelo Reyes ang mga balang nakaasinta na naman kay Gloria Macapagal Arroyo, ang Pangulong 9 na taong pinagsilbihan ng dating general. Sabi ni retired Commodore Rex Robles, magkausap pa sa telepono si Arroyo at Reyes isang araw bago mag-suicide ang dating general. Isa sa mga tinanong ni Gloria Arroyo kay Angie Reyes, bakit si Robles inaatake niya si Goles? Mariin naman itong itinanggi ng kampo ni Arroyo. Alam niyo, ako po ang Chief of Staff, ako din po ang Appointment Secretary, at ako po sinasabi ko na wala po talagang schedule na nagkita sila the past few days. Sa investigasyon ng Kamara at Senado, ilang beses nang nabanggit ang pangalan ni Pangulong Arroyo. Kabilang narito, noong imbestigahan ni dating COA Auditor na si Heidi Mendoza ang sinasabing anomalya ng controller pa na si General Carlos Garcia. Ang nagsabi po sa akin ng Go Islo, si Commissioner Dalman po. Dahan-dahan lang, Hides, kasi tinawagan tayo ng palasyo. Kinumpirma din ni Rabusa na matagal nang alam ni Gloria ang tungkol kay Garcia. Although I have the document, pera pa rin. Pera pinag-usapan. Pera pa rin. So that's the reason why Mike Defensor was also trying to get you nung panahon na yun? Yeah. Kasi muntik na daw nalaglag sa upuan si GMA nung nabasa yan. Tapos, lagaan mo yan, hawakan mo yan. Isa sa mga ebidensya laban kay dating AFP Controller Garcia ang 124 na account niya sa 10 bangko. Bukod dyan, nakapag-withdraw din siya ng 128 million pesos sa loob lamang ng 4 na araw. Sabi ni Robles, imposibleng lumusot ito sa Anti-Money Laundering Council dahil sa 10 million withdrawal limit nito kada araw. Papayag ba ang bangko? Hindi papayag ba ang bangko kung hindi yan binakap ng Malacanang? At para mailihis ang publiko sa tunay na issue, kay Reyes daw ibinaling ang usapan. That is why yung role ni na Goles, ni na Trillanes is just to create the illusion that there is something more important than the plea bargain. And they allow themselves to be used for whatever reason. Natural lang daw kay Goles na ipagtanggol si GMA dahil iisa naman ang kanilang partido. Pero si Trillanes, sumausaw na lang daw sa issue. No. You don't have any reputation to protect. Trillanes is just a bit player. Nakisali na lang siya doon sa propaganda against Reyes. Akala niya maganda kasi galit siya kay Reyes, nakakabawi siya. Di ba? Kung paano niya ininsulto si Reyes, ganun-ganun na lang, di ba? You have no reputation to speak of, let's say siya. Siya anong reputation niya dahil sinabi ko sa kanyang political prostitute siya, makaka-recover pa ba siya? Pinuntirya din ni Robles pati si Senador Jinggoy Estrada na dinemanda naman ni Reyes. Dinaya niya yung kapwa niyang Senado eh. Dinaya niya dahil siyang usapan yung issue ay ang plea bargain. Nilihis niya doon, siya single-handedly, nilihis niya doon, pinasok ni si Rabusa. Nabastos yung Senado kasi si Rabusa talked about payola or pabaon. And that has nothing to do with the plea bargain. Hindi ba kabastusan yon? Pero ang pinakahuling tirada ay inireserba ng kaibigan ni Reyes sa mga nag-iimbestigang mambabatas. So if you